Welcome back sa Altcoin Pinoy YouTube channel. In today's video, let's discuss cognitive bias. Ilang beses ko na rin naging topic ito before, pero dahil dumadami na naman ang mga nahuhumaling sa trading and investing dito sa crypto, I guess kailangan ko i-discuss ulit ito, and everyone who are dealing with finance should be familiar with these biases na malaki ang impluwensya sa ating decision making, at kung aware nga tayo sa mga ito, makakapag-adjust tayo accordingly. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Kapag sinabi natin na cognitive bias, ito yung mga mental shortcuts na ginagawa ng isang tao. Ito yung proseso na nangyayari sa brain natin na sinisimplify nito yung decision making na nagre-resulta naman sa inaccurate judgment and illogical interpretation. So unahin natin ang unit bias. Ito yung bias na mas binibigyang importansya ng mga investor yung isang buong unit ng isang asset regardless of their actual value or utility. Nagmamanifest kasi yan sa everyday life natin na mas pipiliin natin kainin ng isang buong cookie kesa sa kalahati kahit hindi naman tayo gutom. They appear more complete and substantial. At sa pag-i-invest sa crypto, nadadala natin yan, mas binibili natin yung mga less valuable tokens kasi mas marami ito kumpara sa fraction of a token na mas mahal pero more valuable. Halimbawa nga nito, ang isang crypto investors, mas pipiliin niyang bilihin yung 100 units of token sa halagang $1 lang kesa sa 0.01 token na mabibili niya with the same price kahit na mas malaki ang growth potential nito or market fundamentals. Kaya nga ang mga meme coins is more appealing sa mga less informed investors kasi we can buy billions of units sa maliit na halaga lang. Mas prefer nila yung quantity over quality. Maraming factors kung bakit tayo nag-i-invest sa isang token at hindi dapat tayo magdesisyon dahil mura ito and we can have billions of units. Next is anchoring bias. Ang anchoring bias is another cognitive bias na merong significant implication sa financial decision making natin, lalo na dito sa mundo ng crypto investing. Nangyayari ang bias na ito sa atin kapag tayo ay masyadong nagre-rely sa initial piece of information na nakuha natin, the anchor, at magdedesisyon tayo base lamang dito. For example, sa cryptocurrency, isa kang baguhang investor at na-discover mo lamang si Bitcoin noong November 2021 at ang price nito ay nasa 69,000. This is the initial piece of information na nakuha mo. This is your anchor point. At nung bumagsak ang price ni Bitcoin sa 55,000, you buy the dip. Kasi akala mo makakamura ka na. Kasi nga, nung una mo nakita yung price ni Bitcoin ay nasa 69,000 ito. So, nagdesisyon ka based on that bias at hindi mo na i-consider ang iba pang mga factors and reason why Bitcoin fell to that price level. So, sa anchoring bias, nagkakaroon tayo ng misguided perceptions. Para malabanan naman natin ito, we have to seek multiple perspective at hindi tayo magdedesisyon sa first piece of information na nakita natin. At syempre, awareness and education in crypto space. Number 3 is confirmation bias. Ang confirmation bias is a psychological phenomenon na malaki din ang impluwensya sa ating investing decision making. Natural human tendency kasi ito na tayo ay naghahanap ng information na magko-confirm at magpapatibay sa ating paniniwala. Actually, ginagawa natin lahat ito, hindi lang natin alam. At ang bias na ito ay pwedeng magresulta sa mga maling decision making kasi iniiwasan natin makita yung big picture at ini-ignore yung mga contradictory information or evidence. Ang magandang halimbawa nito sa crypto ay kung meron tayong hold na tokens at naniniwala tayong tataas ang value nito sa hinaharap. Ang mga information na tinatanggap lang natin ay yung mga positive news and data about the particular token. Pero ini-ignore natin yung mga negative, yung mga information against the project, yung mga negative signs or warnings. So we only focus sa mga information na nagre-reinforce sa ating paniniwala. Tendency, we hold the tokens for 5 years and gain nothing. Sounds familiar? May mga kakilala ba kayong ganito na todo pagtatanggol sa mga paniniwala nila at hindi tinatanggap ang opinion ng iba? Katulad ng mga 12K boys missing the Bitcoin rally from 25,000 to 70,000. Dahil sa anong rason? Dahil sa paniniwala na babagsak pa din si Bitcoin sa 12,000.
Nagsasama-sama sila sa iisang group or channel at kino-comfort ang isa't isa, reinforcing information based on their belief and ignore others' opinion. At hindi nila alam na they are already a victim of their own confirmation bias. That could lead to poor decision making. So paano natin lalabanan ng isang bias na nakakabit na sa atin? Pwede natin tingnan yung mga diverse opinion ng iba at hindi lang umasa sa ating sariling paniniwala. We can also emphasize data over opinions. Makakatulong yon para masukat natin yung reality rather than speculation. Number 4, sunk cost bias. Ang sunk cost bias naman ay isang cognitive bias na malaki din ng impluwensya sa ating financial decision making. Nangyayari ito hindi lang sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kunyari, nagdesisyon tayo manood ng sine at napansin natin hindi maganda yung palabas, pero dahil napagastos na tayo, tatapusin na lang natin yon. At sa pag-i-invest naman sa crypto, let's say meron tayong nabiling token, negative 50% na tayo dito, hindi nagpe-perform. So instead of cutting our losses, hihintay na lang natin makarecover or mag-break even yung investment natin kasi napagastos na tayo. At dahil doon, nami-miss natin yung ibang opportunity sa ibang token na gusto natin na posibleng mag-perform ng mas maganda at mabawi yung loss natin sa previous token. So sa bias na ito, we are missing opportunities and holding a losing investment. Para naman ma-mitigate natin ang sunk cost bias sa pag-i-invest sa crypto, dapat meron tayong predefined exit rules. Meron tayong clear criteria kung kailan tayo e-exit sa investment natin, and we have to regularly evaluate our portfolio kung alin ba dito yung matagal na natin hawak pero walang galaw. Number 5, loss aversion. Another key cognitive bias na malaki din ang impact sa ating decision making. Mas masakit kasi sa pakiramdam kapag natatalo tayo, especially when it comes to money. Kaya gagawin natin ang lahat to avoid it. Like for example, nag-invest tayo sa isang token pero bumagsak yung price and we lose $100 from that investment. Mas intense yung discomfort na mararamdaman natin kung ikukumpara sa satisfaction kapag nag-profit naman tayo and gain the same amount na $100. Kaya yung mga hold natin na tokens, kahit negative 80% na ito, hindi pa din natin yan ibibenta kasi we don't want to lose at ayaw natin yung pakiramdam na natatalo. Ang bias na ito ay madalas mangyari sa mga trader at ito yung nagiging challenge sa mga newbie traders kasi kailangan nila maramdaman yung pain of losing most of the time. At hindi yon kayang sikmurain ng karamihan, kaya marami din ang sumusuko na lang sa trading. Sa investing kasi medyo matagal naman ang time horizon pero parehas lang ng impact and people will do everything to avoid it. At ang loss aversion, maglilid din ito sa missed opportunities. Like for example, you lose money on crypto once at dahil natakot ka na matalo ulit, you don't want to lose anymore, then hindi ka na nag-invest sa crypto and you miss the bull market and the opportunity na ino-offer nito. Para naman ma-mitigate natin ang loss aversion, diversification of portfolio will help kasi kung ang token mo ay underwater, invested ka naman sa ibang asset na nagpe-perform so hindi ka masyadong magiging apektado. At syempre, risk management and understanding that losing is part of the game. Number 6, recency bias. Another cognitive bias na ang tendency ay mas pina-prioritize natin yung mga recent information over older data. So ginagawa natin ito in any financial market. Like for example, sa crypto, nakita natin nagrally si Bitcoin, tumaas ang price at dahil ito yung pinaka-recent event na nangyari, mas bibigyan natin ito ng importansya at maniniwala na ito ay magpapatuloy sa pagtaas. Ganun din kapag bumagsak ang price ni Bitcoin. Mas naniniwala tayo na magpapatuloy pa ito sa pagbaba dahil ito yung pinaka-recent na nangyari. At i-ignore natin yung big picture na nasa bullish trend pa din tayo. At ang bias na ito ang nagdudulot kaya tayo nagpo-FOMO if the price is rising at nagpa-panic sell if the price is declining. We are overemphasizing the short-term trends. Kaya mapapansin nyo sa mga social media, yung mga tao masyadong nakafocus sa short-term trend. Kung ano yung recent event, dun sila nagpo-focus at naaapektuhan yung decision making nila. Tendency, they will buy the top and sell at the bottom. At
malalabanan naman natin itong bias na ito kung meron tayong set of rules na sinusunod kung kailan lang tayo bibili at magbebenta if na met na yung mga criteria. Comprehensive data analysis, hindi lang tayo magbabase sa short-term data. We have to look the long-term trends, cyclical patterns, and fundamental analysis para magkaroon tayo ng balanced view of potential investment. Number 7, survivorship bias. Another cognitive bias na madalas nakakaapekto sa atin lalo na sa mga newbie crypto investor. Ito kasi yung uri ng bias na masyado tayong nagko-concentrate sa successful outcome ng iba at na-overlook natin yung mga failure ng iba na magdadala naman sa atin to a distorted view of reality. Good example nito ay yung mga biglang yaman sa crypto katulad ng mga meme coin millionaire. Bumili ng meme coin, naging milyonaryo na overnight at iba't iba pang mga success story na lumalabas sa social media, mga nagbago ang buhay dahil sa cryptocurrency. Doon lang tayo nagpo-focus sa mga success story na yon, especially yung mga baguhan lang sa crypto at nai-ignore natin yung mga kasawian na nangyari sa iba sa pag-i-invest sa mga meme coin or any other crypto project. Kasi ang kino-cover lang naman ng mga media ay ang mga success story. Pero yung sandamakmak na nalugi sa mundo ng pag-i-invest sa crypto, hindi na pag-uusapan. Kaya ang tendency, ina-underestimate ng mga tao ang risk sa cryptocurrency that they can make money here easily. Para makaiwas naman tayo sa bias na ito, kailangan natin i-research yung success and failures ng mga nag-i-invest sa crypto. Understand the risk of investing na hindi lang puro profits dito at lagi itong may kakambal na risk. Last but not the least, herd mentality. Also known as herd behavior. Nangyayari ito kapag ang isang investor ay kinokopya ang ginagawa ng isang malaking grupo kahit na hindi ito align sa kanyang independent analysis. Madalas ito mangyari ngayon sa mga social media platform, especially yung mga influencer na may malalaking followers. So may mga crypto investor na nagdidesisyon mag-invest sa isang token dahil lamang ito ay sinabi ng isang influencer na maraming followers. Ito yung sukatan nila ng magaling or kapag nagte-trending ang isang token sa mga social media, nakita sa news, naha-hype, ito yung bibilihin nila. It's a good example of herd mentality. At para makontra naman natin ito, kasi nasa dugo na natin yan, it's our human nature. Dapat makapag-develop tayo ng sarili nating investment goals or meron tayong nakalatag na plano kung kailan bibili at magbebenta. At syempre, kailangan marunong tayong mag-conduct ng independent research nang sa ganon ma-filter out natin yung mga sinasabi ng iba, karapat-dapat ba silang paniwalaan or hindi. So ilan lamang ito sa mga cognitive bias na madalas nakakaapekto sa ating decision making na hindi natin namamalayan. At kung magiging aware nga tayo dito, then kahit papaano makokontrol natin kasi hindi naman natin pwedeng alisin ang mga bias na yan sa ating pagkatao. Ito din ang isa sa dahilan kung bakit mahirap ang investing and trading. Kasi kailangan natin magdesisyon against sa ating human nature. Okay? I hope may napulot na naman kayo dito sa topic natin at yun lang ang video natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.